Agon gisugba lang niya ug ang bana pastilang lipaya. Ug nabusog ang bana ug nakatrabaho paghuman ngadto pagkahapon. Mo kana mga igsoon ko, ang asawa mupakita sa iyang gugma, she makes sacrifices for him. Niya pa. She always think on how to please the husband and to make him happy. Pag abot sa bana, hibaw siyang mukaon. So sa di pa mo abot ang bana, mangita siya kung siya sudan. Ugwa may isda, labi nagway kwarta, mangutan siya, bisag unsay libuhaton, nga pag abot sa bana, makapakaon siya, may sudan, bisag unsang klase, basta makasudan ang bana. Kaya nga naman, that is love. Gusto siya nga, ang bana malipay. To see the husband is happy is her happiness. Muna ang kanindot sa asawa. To see the husband is happy is her happiness. Ang kalipay sa asawa, nga malipay ang bana. Unya, katapusan, pagpakita sa gugma sa asawa sa bana, she accepts of all of what he is. Iyang dawato ng bana. Bisag unsa siya, o kinsa siya. Dawato niya ang iyang weaknesses, ang iyang likes o dislikes, unya ang iyang mga sala, forgives and forgets. Muna nakanindot sa banang nahigugma yun. Ang asawa nga nahigugma. Kay ang bana, naghang sala, naghang mga weaknesses, apan unsaman, sa iyang mga sala, gi-forgive, unya gi-forget. Na po yung mga tao, mo forgive, apan di mo forget. Apan ang tinuod nga asawa, unsaman, mo accept sa weaknesses, sa iyang bana, mo accept sa likes and dislikes, unya sa iyang faults, mo forgive, og mo forget. Mo kana ang asawa nga nahigugma sa iyang bana. So ang primerong ikinahanglan, mga igsoon ko, sa bana mo kanang buhing gugma, nya visible love. Ikaduha, kining submission. Mga igsoon, gihimo sa Dios ang laki nga pangulo sa panimalay. God made the husband the head of the family, and God commands the wife to submit to the husband. Ephesians 5:22. Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Mga babae, pasakop ka mo sa inyong bana. Mo kini karon ang dakong kagubot sa kalibutan. Kay ang mga babae karon hingribilde, kay gusto sila nga sila'y mo head sa panimalay. Labi na gid in taon og naay magtiayon nga ang bana dili maestro. Ordinary lang. Unya ang asawa maestra, pastilan. Mao naman siya head sa panimalay. Kay maestra man. Iko, kisa may magbuot sa mga hikay dinhi. Ay ako pastor kay kana siya wa di katigo. Nadili na mao. Bisan pag imong bana bulok, ang imong bana way grado, ang pulong sa Dios siya head of the family. Head of the family. Ikaw advisor ka. Apan ang decision sa family naa sa imong bana. Akay ikaw na gani ang muhatag og decision, ang tunglo sa Dios na sa inyong panimalay. Kay wa kamutuman nga ang bana is the head of the family. Unya na isulti sa Dios, wives, submit yourselves unto the husband. O nga naman, pastor, may pinalabi ang Ginoo? Ay nalagbaso lang Ginoo kay iya man ni. Kaya nga naman, kinsay unang gihimo? Gani, ang babae ang laki. Ang laki. Unya gihimo ang babae. The woman was made for man. Not the man made for woman. Tanawa na, ha? Una, sa seniority, kaysa may senior, sa kinabuhi, ang laki, kaya mo may una. Unya, kining babae, sunod naman ni, kaysa may muhid, sa seniority, ang manghod o magwang. Muna yung rason, nga usahay ang babae, musukol sa pulong sa Diyos, nga he wants to be head. Siya gihid sa panimalay, di na pwede. O ang panimalay, ang asawa mo'y head, unhappy home. Dili malipayon nga panimalay. So ning kabuntagon may igsoon ko, kung gusto ka nga imong panimalay malipayon og ang panalangin sa Dios anaa, the wife should submit to the husband. Ang asawa usa mo submit ngadto. Unsa man ang submission pastor sa ato pa superior pastor ang bana. Dili superior ang bana. Gihimo lang sa ang bana nga maoy head. Unya og masayop ang bana unsa man, dili man ka mabasol asawa ang bana man.
Apan ikaw gitagaan ka pod og responsibilidad sa pag-guide niya, paghatag sa imong advices, apan og desisyon na iya na. Mao na. Unya og panalitan ma-failure, ayaw po siyang basula. Hinuon continue to inspire him. Mao na kanang ang bana na gani madawon kinahanglan i-up nimo. Sungo ka ng submission. Unya mo igsuon ko niata sa gusto sa bana sa asawa. Kining responsible housekeeper. Gusto sa bana, the wife is to take care of the children's health, food, and they're going to school. Muni ang gusto sa bana ipabuhat sa asawa. Naan ka na may mga asawang sugarol, madyungira, pastilang paita. Ang ilang mga bata di magpakapamahaw. Kay sayo pa sa buntag tuwan nagmadyong na. Unya dili mahatod sa eskwelahan. Unya ang mga sinina sa bata wa malabhi pastilang paita. Pag abot sa bana ang bay nagkamuritsing, ang bana pa'y manilhig, ang bana pa'y manghugas sa plato, pastilang paita. So, kinahanglan sa bana, responsible housekeeper. The wife must see to it that the house is clean and order. Lami gud sa bana pag uli sa balay, sinilhigan, limpyo ba? Apan ug magkamuritsing, pastilang paita. The wife will be ni apa. Unsay gusto sa bana? The wife will not spend more than the income of the husband. Pilay sweldo sa imong bana, 10,000. Na ayaw paggasto og 12,000. Kay mo gasto ang babae 12,000, unsay may tabo, overdraft. Unya asa man ikaptapak, mangutang. Na anak po diha maigsoon ko, ang usa ka panimalay nga mahulog sa utang, unhappy family. Mark that. The Bible tells us. Kanang pagpangutang, unsa man, wa kasuguan sa Biblia na. Something wrong with you. You spend more than your income. Og pananglitan ng imong income 10,000, hala palit, bugas o sa kasako, naata na diha. Kay ang kapait sa kawadon, dili ikaw kumparar sa kapait ug utangan ka. Tuo ka gani? Kaya utangan ta, pastilang paita. Magsulti ra tanan na, usa ka topic. Unsaon nga dili ta makautang ug unsay disadvantage ug advantage. Kay mo nay nakapa-unhappy sa daghang pamilya. Madili makausbaw tungod sa utang nga naga-cover up sa whole family. So the family remains unhappy. Sometimes ngadto na sa pagkatigulang na nila, unhappy gihapon sila. So the wife will not spend the income of the husband more than dili gyud the wife will not spend more than the income of the husband. Na singlit ang mga babae kinalag budgeting. Okay, bisag hugto nimo na basta dili gyud ka makapangutang. Ikalima unsay gusto sa bana. Aron malipay. The wife is to tell the husband of the immediate needs of the house and show him the list of priorities as well as the expenditure. Ang maayong asawa, sultihan ang bana, uy, darling, muna atong beredan sa balay, sa electric, unya, kining magpa-repair sa refrigerator, unya, kining atong palito, no? Kining priorities, ang atong yung kinahanglan kaayo. Itugaan na si imong bana. Unya, itugaan pod ang expenditures, ang imong nangagasto. Ano po yung mga asawa, kay pataka alang lista, unya muhatag pong bana, di po dihatag ang sobra. Pastilan, kickback. Pag-kickback dito sa gobyerno, ayaw sa pamilya. May pag-kickback ka sa gobyerno, apan ayaw sa iyong pamilya, kaya ikaw nagapoy mo saper. Unya, ang katapusan, number 5, no? Unsaon nga ang bana malipay sa asawa, the wife must know how to save a little amount to be used in time of emergency. Kinahanglan ng asawa, malipay ang bana, magtago og gamay. Bisan lang 5% is enough. Basta mga 5%, pastor. Na nagani ang kwarta sa imong bana, kuha iragod nag mga 5%, tagua lang. Gamitan na og kuwang. Apan, og dili kuwang, hipusa na na. Kay kana pong 5%, di man na mailhan. Unya, sa usa ka tuig sa 5% sa imong bana, ug unsa pa yung mga income nimo, madako na, dili. Dako na gani? Ano nakuha? Sa emergency, magamit di. Magamit. So, di ta makapangutang. Primero,
pwede man mangutang. Ang problema, kinsa po'y pautang. So mas maayo ginang nay ato. O makautang ka po kay problema mangyapon na kaabayran. Pagkasulban sa problema sa imong nasakit nga bata, tuan mo po'y utang. So wa kay problema, ang problema way kaundang. So ang maayo gyud mao kini savings ilethil. Daghang mga asawa kasi nga nalipay ang bana kaysa panahon sa kalisod. Nang problema ang bana o unsa ipalit, ng problema ang bana asa magkuha. Apan miingon ang asawa, ayaw ka baka, di pa may akong tinaguan rin, dugay na ni. Taon dito, suksok dito sa kawayan, may gisuksok dito sa sinina, may gisuksok sa asawa dito sa bungbong, way nagpakaila, way nagpakakita. Pagkuha, nasulbad ang problema. O ang bana miingon, pastilan, Lord, thank you for giving me a wife like this. Salamat, Lord, nagitagaan ko ni mong asawa ingon ini. Apan po yung bana, aram po itang subuha. Kaya iyang asawa, pastilan ka overdraft. Gitagaan siya og 10,000 sa usa ka buwan nga sweldo. Hingad to sa gabi sa badyong pagkaugma, hurot ang 10,000. Patay. Grabe. So, unsa may gikinahanglan sa bana aron malipay? Irresponsible housekeeper. Responsible housekeeper. So mga kabayan karon, are you irresponsible housekeeper? Muna'y trabaho sa bana. Mamaista ka man, wakas panimalay, but you remain a housekeeper. Na, karon, niyata sa, usay nga nining, another thing, kining untiring care, ang kinahanglan sa bana. Good housekeeper, kining untiring care. Kining pag-care sa asawa na no tiredness. No tiredness. Naigiingon din life is sweet when someone cares. Tama na? Ikson? Life is sweet when someone cares. It is not only the baby and the children need care, but also the husband. Mga igsoon, sabta nga, dili lamang ang kabataan gagmay o ang baby kinalag care. Hasta po ng bana. God gives a wife to take care of the husband. So one of the responsibilities of the wife is to care of the husband. To care of the husband. Di na po ang uban makakare sa husband. Kaya lain na po husband. Ay paitan ng kinabuhi. Huwag na po na ka. Ang Ginoo nagsulti, care your husband. Atiman na ang imong bana. Usaw mo pag-atiman, pastor? Na mga bana o siya nagmahay, kaya wagid matiman. Niya, mga asawa, paminaw mo, kay ditong Domingo, kamo man po i-appreciate. How does a wife cares the husband? Yeah. She takes care of his whole being. Imoging atimanon ang tibok. Tao. His food, his clothing, and his emotional needs. Unsa man ang emotional needs? Physical needs. Unsa man? Atiman na ang iyang haircut, ang iyang kukog na nag-as na ba, ang iyang sabon, o siya sabon, o ang iyang kanang Rexona, o naapa ba, ang iyang tawas, o naapa ba, imo na ba dapit? Kaysa imong pagtinamayon, unya, reminds him of his medicine, sa iyang vitamins, unya, ang iyang dental need, sa kitang ngipon, imo ingat sa doktor, ang iyang regular check-up, munay, how to care the physical part of man. Friends, the wife can love and care as it is if Christ is in her heart. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Ladies and gentlemen, until then, this is your radio evangelist, Ray Solomon Jr., bidding you goodbye and inviting you once again to hear this program at the same time at the same station. God bless you and may you have a good Sunday. DYHP, Cebu City, Philippines.